Zimmerman Duterte, Pakinggan nyo ha. solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. How? She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. Swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Sam Araneta, at si Marty Romales. No joke. Imagine myself cutting his head. Ito, pakinggan nyo itong mabuti mga kababayan. And then, punta lang kayo sa House of Representative of the Philippines mga kababayan. And then makikita nyo na, scroll nyo lang, makikita nyo na po itong video ito. Yung mga gusto pong mag-share mga kababayan para malaman ng iba sa mga kababayan Pilipino po natin, malaya nyo po yung magagawa. Ano po, kasi mga kababayan, dapat po talaga magkaroon ng idea ang mga kababayan Pilipino po natin about po sa dahilan kung bakit na-i-impeach, ito pong si Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pakinggan nyo ha. Noong ikalima ng Pebrero 2025 ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at pirmahan ng 215 House members ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Oh. Alinsunod sa Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangang magsagawa ng impeachment hearing ang House kung ang Articles of Impeachment ay pinirmahan na ng 1/3 ng lahat ng miyembro nito. Sa 306 na kasalukuyang miyembro ng House sa 19th Congress, 215 o higit pa sa kinakailangang 102 members ang lumagda sa Articles of Impeachment kung kaya't ito ay agarang na i-transmit sa Senado. Oh. Bukod sa naunang 215 House members, mayroon pang 25 mambabatas ang dumagdag sa pagberipika at pagpirma sa impeachment complaint. Dahil dito, halos 80% na ng buong House of Representatives ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Ngunit bakit nga ba na-impeach si VP Sara? Ano-ano nga ba ang grounds na nakalagay sa verified complaint for impeachment? Nang manumpa siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito yung pinakamahirap takasan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Paano nila kaya ipagtatanggol si Sara Duterte mga kababayan dito sa ginawa niyang pagbabanta, lantarang pagbabanta sa buhay ng presidente mga kababayan. Kaya nga po kung titingnan nyo, sinasabi ng marami sa mga kababayan pong abogado natin na kapwa po natin Pilipino, na sinasabi nila na mahihirapan talaga ang kampo ni Sara Duterte na idepensa si Sara, lalo na po sa ginawa niyang pagbabanta. Kasi lahat ng mga kababayan Pilipino po natin talagang naging saksi po dyan. At lahat ng mga kababayan Pilipino po natin napanood yung video, hindi lang basta video, live mga kababayan ni Sara Duterte na kung saan lantaran niyang pinagbabantaan ng buhay ng presidente, ng First Lady at saka ng House Speaker. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Romales. No joke. No joke. Nandilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil lang. Hanggang hindi mo mabatay sila.
Ito yung idinidepensa ni Bato de la Rosa at saka ng kampo ni Sara Duterte na sinasabi na conditional threat daw po. Kahit po sabihin conditional threat yan, mga kababayan, pagbabanta pa rin po yan. Tandaan po natin, kahit pa sabihin nila na kung anong itawag nila dyan, conditional man o kung ano-ano man, mga kababayan, pagbabanta pa rin po yan sa buhay ng presidente. At kapag ka nawala ang presidente, sino ba makikinabang? Sino ba, mga kababayan, ang aani? Lahat ng resulta kapag ka nawala ang presidente, especially lahat ng magandang benepisyo, di si Sara Duterte. Bakit, mga kababayan? Siya lang naman ang vice-presidente at siya ang papalit sa presidente kapag ka may nangyaring masama sa buhay ni PBBM. Kaya nga, mga kababayan, ito po ay kapakinabangan nila kung sakali na magtagumpay etong sinasabi dito ni Vice President. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Hanggang sa yes. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Gusto ko ang dali yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Nakapaloob naman sa Article 2 ng Verified Impeachment Complaint na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa maling paggamit at paglustay ng public funds. Sa 2 taon ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang Pangulo, nagkaroon siya ng direktang kontrol sa confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 pesos na ginastos sa hindi maipaliwanag na paraan. Yan yung 612.5 million na sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na kailangang habulin ng taong bayan sa ating Vice President. Kasi nga, eto pong 612.5 million pesos na yan po yung ginasto sa hindi malaman na paraan, hindi malaman na dahilan, at hindi po nila maipaliwanag yan. Kaya nga po sa mga kababayan Pilipino natin, lagi ko pong sinasabi sa inyo na karapatan ng taong bayan na makuha yung hustisya, kasi hindi lang naman po kasi basta-basta yung amount na naandi dito, mga kababayan. Yan po ay pera lahat ng mga taxpayers na talagang nagbabayad ng buwis, especially na mga kababayang Pilipino po natin. Pera nyo po yan. Kaya may karapatan po kayo na magtanong kung saan po dinala yan. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Ayon naman sa liquidation report ng OVP, ang 2022 confidential funds sa halagang 125 million pesos Diba? ay na-liquidate at na-disburse mula December 21, 2022 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw kung saan 4 pa rito ay non-working holiday. 16 million pesos mula rito ay ginamit para sa maintenance at rental ng safe houses na ang ilan ay nagkakahalaga pa ng 200,000 pesos kada araw. Grabe, no? Lumalabas na 11,363,636 pesos and 36 centavos ang ginastos ng OVP kada araw. Di makago? Go na go sa sarap! Go na go sa bingo! kada araw mula December 21 hanggang December 31 mula sa confidential funds. Gumamit din ng gawa-gawang pangalan tulad ni na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at iba pa ang OVP sa kanilang acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa pagberipika ng Philippine Statistics Authority o PSA, so 1,992 pangalang ginamit ng OVP bilang mga nakatanggap ng confidential funds, 1,322 dito ang walang birth records at imbentong pangalan lamang. Ibig sabihin, hindi po nag-e-exist, mga kababayan. Sa madalit salita, yung mga pangalan na inilagay nila, wala talaga. Ano po ibig sabihin? Hindi buhay, hindi tao, mga kababayan, kung hindi talagang nirambo lang nila. Sa madalit salita, para lang masabi na may mga tao na kumuha ng pera, pero wala po talaga. Saan napunta yung pera? Ibig sabihin, sa bulsa nila. Mga kababayan, yan nang iisipin ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin kung hindi nila maipaliwanag sina Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin,
at kung sino-sino pa na ginamit nilang pangalan dito na hindi nag-e-exist, ibig sabihin sa bulsa po nila napunta yung pera na sinasabi nila na napakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sa Article 3 ng Verified Complaint for Impeachment, isinasaad na hindi angkop manungkulan sa gobyerno si VP Sara dahil sa bribery at graft and corruption. Sa Eto, pagdinig ng House Committee on Good eto yung mabigat dito kasi may mga patunay na taong buhay na talagang nagki-claim na sila ay sinuhulan ni Vice President Sara Duterte. At isa na po dyan, yung hindi natin makakalimutan na nagpakita ng envelope. Etong si Undersecretary ng DepEd, Mercado, mga kababayan, isa po siya sa talagang naglaglag kay Sara Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Government and Public Accountability, inamin ni na former DepEd Yusek Gloria Humamel Mercado, DepEd Director Resty Osias, at Chief Accountant Runa Catalan. Yan! Binigyan sila ni DepEd SDO Edward Fajarda ng monetary gifts mula kay VP Sara. Ang mga opisyal na ito ay responsable sa mga bidding project sa DepEd. Ang hayagang pagpapahintulot ng gawain ito ay direktang paglabag ni VP Sara sa RA 3019 at RA 6713 patungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ipinapakita naman sa Article 4 ng Verified Complaint for Impeachment ang nagawang paglabag ni VP Sara hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ipakita sa salin ang kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang pagtaas sa net worth at assets ni VP Sara ay labis at hindi makatuwiran para sa isang opisyal ng gobyerno. Di ba mga kababayan, yan po yung inaano natin dyan. Kaya nga dapat sa totoo lang mga kababayan, dapat magkaroon talaga ng impeachment trial at dapat i-request dun sa impeachment trial na makita ng sambayan ng Pilipino yung bank account, mga kababayan, na nakapangalan kay Vice President Sara Duterte at yung joint account nilang magtatay. Kasi hindi po talaga biro yung biglaang paglobo ng kayamanan ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, takot silang ipakita yung mga asset po nila, yung mga salin nila mga kababayan. Kasi nga, sobrang biglaan nung paglobo ng kayamanan po nila. Kung gaano kabilis yung paglobo ng kayamanan ni Harry Roque mga kababayan, ganon din kabilis di umano ang paglobo ng kayamanan ni Vice President Sara Duterte. Sa bagay mga kababayan, kung ikaw pa naman, nung mayor ka, sagana ka sa confidential funds, tapos may mga aligasyon pa sa'yo na tumatanggap ka ng drug money, yayaman ka nga. Diba mga kababayan? Kasi kung matatandaan nyo, sasabihin nyo siguro, Jake, ano ba yung sinasabi mo? Kung matatandaan nyo, diba mga kababayan, nung si Sara Duterte ay mayor pa lamang, sobrang lalaki ng kanyang confidential funds. Buhat nung maging presidente, yung kanyang tatay. Biruin nyo mga kababayan kung titingnan nyo, sabi po dito, 460 million a year. Yan po yung confidential funds mga kababayan na ni Vice President Sara Duterte nung mayor pa siya ng Davao City. Kaya nga mga kababayan, di ba nakakapagtaka, sinasabi nila, naapektuhan daw yung mga proyekto, yung mga gawain dyan daw po sa Davao City dahil daw po sa awayan ng Marcos at Duterte. Pero kung tutusin, dapat wala nang gaanong problema mga kababayan sa Davao City. Kasi unang-una, napakalaki ng confidential funds, napakalaki ng naging pera ng Davao City nung panahon ni Vice President Sara Duterte. Lalo na nung naging presidente, yung kanyang tatay. Biruin nyo sabi po dito, 460 million a year under Sara Duterte Davao's confidential funds. Kung titingnan nyo mga kababayan, ito yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan pamula 2016 mga kababayan, kung titingnan nyo, yan po yung mga naging confidential funds ng Davao City. And then mapapansin nyo mga kababayan, eto pamula 2018, pamula 2018 hanggang 2022, hindi na po naalis sa 400 mahigit mga kababayan yung confidential funds ng Davao City. So kung titingnan nyo mabuti mga kababayan, kita nyo 2019, dito na lang tayo magbase sa 2019 mga kababayan. Dito na lang tayo magbase sa 2019. Kung titingnan nyo hanggang 2022, puro 460 mga kababayan. 460 million yung naging pera ng Davao City. Ganyan po kalaki mga kababayan ang confidential funds sa panahon
ni Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, dapat makita at masilip ng sambayan ng Pilipino yung bank account. Ano po yung bank account ni Sara Duterte kapag umusad na etong impeachment trial. Ano po, so ngayon mga kababayan, balik tayo ulit dito. Yan. Tanggalin muna natin yan. Balik ulit tayo dito. Hindi angkop ang pera niyang naipon kung pagbabatayan ang sweldo niya sa gobyerno. Di ba? Sa Article 5 ng Verified Complaint for Impeachment, bukod sa pagbigay ng death threats kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakagawa ng high crime si VP Sara dahil sa kanyang pag-utos na ipagpatuloy ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang sa Davao City nung panahong siya ang mayor nito. Ay, oo mga kababayan, ito yung yung revelasyon ni Las Cañas. At siguro pagka naman umusad na itong impeachment trial, baka isa itong si Las Cañas sa maging testigo mga kababayan. Kasi nga, inaamin itong si Las Cañas mga kababayan na may partisipasyon etong si Sara Duterte sa AJK. Diyan po sa Davao City nung panahon na presidente, eto pong si Digong. Ibig sabihin, kasama po siya. Dapat nga kasama siya sa ICC mga kababayan. Kasi unang-una, may taong buhay na nagsasalita at sinasabi na etong si Sara Duterte ay kabahagi ng AJK nung panahon na presidente yung kanyang tatay at siya ay mayor ng Davao City. Ano po, ipagpatuloy pa natin. When he started the Operation Tokhang, Ayan o. I was called by him about Tokhang, and it was approved by Sara Duterte. By Sarah, By Sara Duterte. because at that time she was the mayor. She was the mayor at the time. Diba? Nakapaloob naman sa Article 6 ng Verified Complaint for Impeachment na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa kanyang mga gawain at negatibong pahayag na nag-uudyok ng sedisyon at rebelyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. At panghuli, sa Article 7 ng Verified Complaint for Impeachment, inihayag ang sukdulang pag-abuso sa kapangyarihan at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ni VP Sara sa kanyang buong panunungkulan bilang lingkod bayan. Ang lahat ng mga paglabag na nabanggit sa 7 Articles of Impeachment ay malinaw na patunay ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption ni VP Sara. Pinagtitibay nito na hindi siya naaangkop manungkulan sa gobyerno at nararapat lamang alisin sa pamamagitan ng impeachment. Kung mahahatulang guilty ng Senado bilang impeachment court, hindi na rin maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno si Vice President Sara Duterte. Ayan. Yan ang dahilan mga kababayan. Kita nyo naman, sa 7 article of impeachment, talagang nakasaad doon lahat ng mga dahilan kaya po ipinai-impeach or kaya na-impeach sa Kamara etong si Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung pro-Pilipino yung maiiluklok natin ng mga senador or mga bagong senador na uupo po dito, talagang napakalakas ng ebidensya laban po kay Sara Duterte at malaki ang posibilidad na ma-impeach po siya. Lalo na mga kababayan, doon sa Article 1, Article 2, Article 3 mga kababayan, hanggang Article 5, ewan ko na lang kung malalampasan nila yon mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, sa Article 1 pa lang, talagang kahit itanggi nila ng paulit-ulit yan, sabihin nila na hindi nagbanta itong si Sara Duterte, threat pa din yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. At especially mga kababayan, dapat ding makita ng sambayan ng Pilipino yung bank account ng mga Duterte mga kababayan. Especially ni Vice President Sara Duterte at ng tatay niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi mga kababayan, di ba may napapabalita na may joint account sila. So dapat makita rin ng sambayan ng Pilipino yan. Dahil nga unang-una, kung matatandaan nyo, may sinasabi itong si former Senator Trillanes na may joint account silang dalawa and then dun pumapasok yung drug money. Kaya nga kung titingnan nyo, napakabiglaan yung paglobo ng kanilang mga kayamanan, ng kanilang asset. At dapat malaman po yan ng sambayan ng Pilipino. Ano po kung ipapakita nila? At sana makita ng taong bayan yan dahil hindi na naman sila makakatanggi dyan kapag ka nasa impeachment trial na po sila. Ano po? Pamula pa lamang nung mayor, etong si Vice President Sara Duterte, sagana na po siya sa confidential funds. Alam niyo kung sinasabi nila na si PBBM mga kababayan bangag at kung ano-ano pang ibinabato nila, di ba kung susumahin natin,
mas bangag si Vice President Sara Duterte. Bangag saan, mga kababayan? Sa sobrang pagkahumaling dito po sa mga confidential funds. Ayan o, nung mayor pa lamang siya, mga kababayan, sobrang lalaki ng kanya mga confidential funds. And then inugali niya siguro, mga kababayan, di umano, nung siya ay naging vice presidente. Kasi biruin nyo dito, pamula 2019 hanggang 2022, 460 million yung naging confidential funds ng Davao City kada taon. Kaya nga nakakapagtaka at dumadaing pa sila na may problema ang Davao City. Ganun kalalaki naman kada taon ng kanilang confidential fund.